imbestigahan laban sa kanya. Naapektuhan na rin daw ang Senado bilang isang institusyon. Tinawag niya pang habitual liar si dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Yan ay matapos nitong isiwalat sa pagdinig ng Kamara na tumatanggap ng porsyentong kickback sina Estrada at Villanueva. Muling iginiit ng dalawa na handa silang maimbestigahan hinggil sa mga alegasyon ni Hernandez. Ako, I'm open to an investigation. In fact, Mr. President, ngayon pa lang, kahit hindi pa nagko-comment sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, ngayon pa lang, I'm willing to sign any waiver to open my bank accounts. And that, I'll put that on record. Patay po tayo doon, Senator Jinggoy Estrada. Handa na daw pabuksan ng kanyang bank account upang patunayan na hindi siya tumatanggap ng mga kickback, mga kababayan. Ha? Ito, mga kababayan, alam naman natin na hindi tayo ogag, mga bobo. Na alam mo, ang mga transaction ninyo ay hindi sa bank account, mga ogag, kundi cash account, kundi cash na binibigay sa inyo, cash, bulto-bulto na cash para hindi masilip ng mga taong bayan na ang mga perang kinikickback nyo ay nasa bank account ninyo. Nak ng tokwang garapata o istibulong na. Ganun lang kasimple yun, di ba? Ano ba yun? Alam nyo mga kababayan, gimmick lang na naidiin yan si Engineer Alcantara para pagtakpan yung mga pagnanakaw nyo, mga pandarambong ninyo, kayong mga nasa gobyerno dyan, kayong mga nasila Tambi, Zaldico at yan kasama na rin yan, si Jinggoy Estrada dahil nga yan pinagtatakpan niya yung mga nasa gobyerno ng tokwa. Diyos ko po, Inday Garutay. Galit si Marcoleta. Galit ang lolo. Hindi naman. Nagka-clarify lang. Nagtatampo. At saka, saan nga ba yun? Ano naman kung magalit siya, Senator Amy Marcos? Bakit ba? Ano ang pakialam mo? Masyado kang maepal din, ano? Nais ko rin banggitin. Ito po mga kababayan, at ito nga po yung press conference ni Amy Marcos kahapon at hindi ko rin antabayanan. Ngayon ko lang panonorin at ating pakinggan yung kanyang press conference at ito nga siya. Galit ang lolo. Hindi naman. Nagka-clarify lang. Nagtatampo at saka. Ito, tinutukoy niya ditong lolo si Senator Marcoleta, mga kababayan. Ano naman ngayon kung pakialam mo kung galit? Ba't siya magagalit? Nakagalit lang siya sa kapatid mong at yung si House Speaker mong si Romualdez dahil nga dun sa pagnanakaw nila sa pera ng taong bayan kaya nagagalit at wala sa sistema ngayon yung ating gobyerno. Kaya diyan naupo pa yung tuta ninyo si Senator Soto na walang bayad kung tawagin dahil nga utos-utusan lang to siya ni House Speaker Romualdez. Saan nga ba yun? Oo nga, saya-saya pa naman. Kainis. Sayang din ang binabayad ng gobyerno dito. Ganyan Dito nila. Hindi masyadong seryoso. Ako mabilis lang, no? Kasi mag-update lang ako doon sa sinabi ko dati tungkol sa nangyayari sa ombudsman case. Laban kay Secretary Boying Remulla at yung iba pang kasangkot doon sa pag-aresto at pag-kidnap kay Presidente Duterte. Ngayon, nais ko munang klaruhin na malapit sa aking pamilya at pinapahalagahan ko ang aming pagkakaisa ng pamilyang Remulla. Kaya lang, hindi totoo na wala na siyang kaso at may clearance na siya para sa pagiging ombudsman. May kaso pa rin si Secretary Boying dahil nag-file ako ng motion for recon of the joint resolution of the Office of the Ombudsman na nagbabasura sa mga kaso laban sa Secretary at sa iba pa. 7 sila. Ayon sa rules ng mismong ombudsman, maaring magsampa ng motion para sa rekonsiderasyon sa loob ng 5 araw mula nang matanggap ang abiso ng desisyon. Klaro naman at ipapakita ko sa inyo na walang 5 araw na binigay sa akin. Inihain ko ang aking motion sa mismong araw na inilabas ang desisyon.
umaga, hapon. Malinaw na naisampa ko sa tamang oras. Sa makatwid, may nakabinbin pa rin kaso si Secretary Boying sa ombudsman. Anumang ombudsman clearance na nagsasabing kabaligtaran nito ay malinaw na hindi totoo at ang sino man maglalabas ng ganoong clearance ay kasabwat sa pandiling lang ng tao. Inihain ko rin, part 2 na to, ang aking motion, urgent motion to inhibit laban kay OIC Ombudsman Vargas at sa mga miyembro ng panel of investigators. Dapat lang protektahan naman nila ang imahen at manatili ang dangal ng ombudsman na sa pamamagitan ng pag-urong ni OIC Vargas kasama ng buong panel of investigators. Mahiya naman sila. Mahiya naman silang lahat. Nais ko rin banggitin ang narito din, eto naman, yung final ni Mayor, Vice Mayor Baste Duterte sa OIC Mindanao na siyang natanggap na at narehistro na sa Ombudsman Manila. Nagpapasalamat ako at may isa pang kaso. Matagal ko nang hinihintay. Buti, ginalaw na kaagad. Akala ko mag-isa ako tumatagay. Kay OIC OMB Vargas, OIC na rin ang taumbayan ang nangyayari. OIC ko na rin na dapat wag mong pakialaman dahil OIC your true colors. Kaliwa-liwanag na. At iniisip ko rin na umakyat sa Korte Suprema kapag binasura pa rin ito at tuloy-tuloy nila malabag ang iba't ibang batas at due process. Huli, nais ko rin banggitin na inanyayahan ako ng majority at tulad ni Senator Marcoleta, bigla akong sinabihan na kung last week ako yung chairman ng Foreign Relations, this week iba na yata ang utos. Kapag hindi ako maging majority, hindi pwedeng maging chairman ng Foreign Relations. Ayusin mo kasi ang mga pananalita mo at yung mga estilo mo. Senator Amy Marcos, puro ka lang pabebe, pakyut. Puro, mukha mo, puro retoke tuloy. Tingnan mo, puro ka lang pakyut. Ayusin mo yung pananalita mo dahil ayusin mo yung pananalita mo dahil kayong magkapatid at magpipinsan. Kayo yung magnanakaw talaga. Akawatan. Hindi naman ako kapito ko sa position. Okay lang yon. That's it. Siyadong pabebe. So, ang decision nyo is to remain with the minority even if that means you're gonna lose yung Foreign Relations Committee. Oo, Tama yeah. po? Oo. So Ganyan talaga eh. What committees po yung stay with you po? Parang wala. So far wala eh. Wala pang binibigay sa amin. Okay lang. Zero committee po kayo, ma'am? Zero committee kayo? Naku po, anong ginagawa mo sa Senado? Napapakute ka lang? Sayang lang yung binabayad sa inyo ng taong bayan, Amy Marcos. Ay, grabe. Ito guys, nakita nyo, walang hinahawakang committee. Anong silbi nito? Wala, nakaupo lang. Sayang naman yung tax natin. Naku po. Diyos ko, day. Zero as in na wala na po kayong chini-chair now na committee? Wala. Naku po. Fools eye. Ang dami, 5 nga eh. Naglabis-labis nga yung trabaho ko last session. Tapos nangangampanya pa ako. Hirap na hirap nga ako noon eh. Yung foreign relations, kung maalala niyo, yung social welfare and development. Pagkatapos akin din yung co-ops, akin din yung housing, akin din yung electoral reform na medyo mahirap at technical. So 5 yon. Tapos vice chair pa ako ng finance. 5 plus 1/2, parang ganon. Ano naman ang gusto mong gawin? Ba't ka pa naging senator kung wala kang gagawin dyan? Natural, magtrabaho ka. Gampanan mo kung talagang gusto mong tumulong sa taong bayan at magsilbi, huwag ka magrereklamo. Pero may nais pa rin sa inyo, Blue Ribbon at saka Foreign Relations. Sorry? Yung labor lang at saka yung Foreign Relations. Tapos, ang nitong session na to, ang sinabi sa akin, Foreign Relations, Labor at Co-op.
Ngayon, ang sabi sa akin, wala na yung co-op, wala na rin yung labor, at ang sabi sa akin, baka yung overseas migrant workers, baka yung foreign relations, pero sumali muna ako sa majority. Okay lang. Ganyan talaga ang buhay. Sanay ako sa minority. Sanay Masyado kang pa-cute, sanay sa minority. Ikaw na lang kaya mag-Senate President, subukan mo. Ano ang gusto mong gawin dyan? Nagpapabebe ka lang. Imbierna ka na, Amy Marcos ha. ako sa oposisyon. You're not open to join the majority. Parang nakakahiya naman, babae kang tao. Pag sinabi ng jowa mo, ayaw ko na sa'yo, magpupumilit ka pa. Wala ka kasing boses at saka yung kapatid mo ang nakaluklok sa peso kaya ayaw mo. Ano kung babae ka? Ang daming mga babaeng senator dyan na magagaling katulad ng mga yung dating namatay na magaling mag-imbestiga talaga. Yan si Senator Miriam Santiago. Alam ko sumalangit na ang kaluluwa mo, Senator Miriam. I love you. Pero, how do you see it na wala po kayong i-share na committee? Hindi ho ba parang nakukulangan kayo sa inyong gagawin? Ngayon, at least under this Congress? Okay na rin yun. Mag-e-eksena lang tayo ng kung ano-ano dyan sa plenaryo. Sanay naman ako tagal-tagal namin sa Congress. Ganyan. Lagi akong oposisyon. So anyway, sana mabigyan din ng konti itong issue sa ombudsman. Ito talaga ang huling hantungan ng hustisya para sa mga naglabag sa batas na ating mga government officials. Wala nang tatakbuhang iba kundi yung ombudsman. Pag talagang binastos na at talagang ginawa ng politika ang ombudsman, wala na talaga tayong uuwian. Apakalungkot naman ito. So, sabi niyo At sinabi na nga, OIC lang. OIC na nga talaga your true colors. So, ma'am, sabi niyo nga, parang hindi niyo tatantanan, mag-aasaran kayo hanggang katapusan. So, sabi niyo, aakit kayo hanggang Korte Suprema, just in case. Malamang. Kasi wala na akong tatakbuhan dahil kung yung ombudsman talagang na-corrupt na rin, na flood control na rin, ay wala tayong pupuntahan kundi yung Supreme Court. Alam mo, sabihin mo na kasing totoo, nagbubulag-bulagan pa kayo kay mga Marcos eh. Alam nyo naman yung mga, sino ba ang nagluklok sa kanila dyan sa pwesto, di ba? Ang yung kapatid. Siyempre, magluluklok ba yan kung hindi niya kakutsaba? Anak ng tokwang garapata ako. Ay nako. Pero with dahil po nabuo na yung Independent Commission for Infrastructure, parang there is a necessity yata na magkaroon ng bagong ombudsman dahil makikipagtulungan ba yung ombudsman? I think may panel din ang ombudsman. Di ba nagtatag yung previous Deputy OIC Castillo. Nagbuo rin yata sila ng task force hinggil sa flood control investigation. Ito guys, sa video na to, nabanggit mo na din lang, Senator Amy Marcos na pagpapalit ng magaling na ombudsman. Itong may gusto. Ngayon, panoorin mo, itong may gusto. Pagkatapos namin nag-uusap, Opo. may dumating na isang bisita, naupo sa tabi ko. Mr. President, ito yung gawin mong ombudsman. So personal po kayo magkaharap mismo ng Pangulo, hindi po ito tawagan, Sen, no? Magkatabi nga kami, di ba? Kaya nga kinukwento ko nga sa inyo. Yung pala. Okay, oh. Para yung mga taong nagdududa. Yan, nako. Mawalan na kayo ng duda, sinasabi ko na. Nako. May dumating na tumabi sa akin. Opo. Mr. President, mabuti dumating ito ka ako. Ikaw dapat ang maging ombudsman. Kasi yung 17 aplikante doon, wala akong masasabi, basta't mas gusto kita kaysa doon sa 17. Sabi ng presidente, siya na nagsasabi. Alam mo bakit ka ako? Alam mo kung bakit ikaw ang sinasuggest ko? Bakit siya dapat maging ombudsman? Opo. Ganito kasi kako. Nung ako'y nandun sa House of Representatives, meron akong inimbestiga. Nakumpleto ko yung investigasyon. Nagkaroon ng committee report. Opo. Inadapt ng plenary at nagkaroon ng rekomendasyon
na lahat ng mga datos, lahat ng impormasyon na nakalap doon sa investigasyon na yon, Opo. ibigyan ng kopya ngayon ang Ombudsman, bigyan ng kopya ang DOJ, ang Solicitor General, kung sino-sino pang ahensya may kinalaman. Itong magaling na to. Napakagaling nito. Ito, lawyer na, senator pa. Magaling pang mag-investigate. Ito ang dapat mga karapat dapat na maging ombudsman, or wag na muna ombudsman dahil nasa Senado ka na muna diyan ka na lang muna, Senator Marcoleta, para yung mga nagmamagaling-magalingan na yan, yung mga senator dyan, nakatulad yung school bukol na yan, na si Tuta Soto, bantayan nyo, baka makalusot pa yung mga magnanakaw na yan. Kayo nila Cayetano magbantay dyan. Sa pagpapail ng anumang kaukulang aksyon, either administrative, civil, criminal, alam mo ka kung nangyari? Walang nangyari. Opo. Kaya kung ikaw ang ombudsman, sabi kong ganyan sa kanya, ako, Blue Ribbon Committee ako, para may mangyari ngayon. Yan ang sinabi ko sa kanya. Ayun. Naririnig ng Pangulo yan. Opo. Ako, seryoso ako eh. Pangulo, sabi niya, narinig mo, magdesisyon ka. Sabi niya, hindi pa ako naka-apply eh. Baka pa wala sa pagpipili ng JBC. Review. Hindi ka ako problema yan. Halimbawa ka, kung may na-shortlist na, binigay sa Pangulo. Sabi ng Pangulo, hindi, wala akong gusto rito. Sige, i-open uli yan. Ayan po, mga kababayan, napanood niyo po yung suggestion lang naman na gusto lang naman ni Senator Marcoleta na maging ombudsman para imbestigahan niya yung mga mandarambong na yan, di ba? Pero okay ka na dyan, Senator. Binoto ka namin dyan ka muna sa Senado para ayun nga, bantayan mo yung mga kawatan na yan na nandyan, ang mga magnanakaw na yan. Huwag niyong pakawalan yan. Ito guys, balik na tayo dito sa tita ninyo, si Amy Marcos na pabebe. Ito na po siya. Pero tuloy-tuloy pa rin, di ba? Inanunsyo naman ni Senator Ping Lacson at pati ng congressman na tuloy-tuloy pa rin ang flood control investigation sa dalawang level ng Kongreso. So walang necessity na may ma-appoint na agad na ombudsman na? Well, parating maganda kung walang puwang. Pero kung pipilitin naman at pipilitin, sa totoo lang meron naman kasi may regular rules. Pero ang balita, yung Deputy OIC na babae, yung si Castillo, hindi daw cooperative. Kaya biglang nailagay itong OIC Vargas. Hindi cooperative. Baka ayaw niya lang na hindi niya natitiis yung mga pandarambong ninyo. Kaya ayaw niya mabahiran ng kanyang pangalan siguro at timahe. Lungkot ako kasi talagang umaasa tayo sa ombudsman. Lalong-lalo na sa mga panahon ito na umiira lahat ng report tungkol sa corruption. Do you think good choice yung i-appoint ni Presidente na chairman ng ICI, si dating Justice Reyes? Siyempre umaasa tayo ng todo na kahit papano may lalabas. Naniniwala ka ba? Ang lapsa ng sagot ko, no? Sorry. Bangag ka eh. Wala ka buhay. Walang kabuhay. Sobrang ka na ng The gamot. President said that Gamot sa the Speaker pagpapaganda, will not be spared pagpaparetoke. from the investigation of the ICI. Naniniwala ka ba dyan? Kahit pinsan ko, kahit kapatid ko, abangan na lang natin, hindi ko sure. Lokohin mo yung lolo mong... Ma'am, sorry, related lang po. Ma'am, you reposted a post from the election period. Yung pong sinabi nyo, hindi ito gobyernong Marcos, kundi gobyernong Romualdez at Araneta. May we know why you reposted the video yesterday? Wala, pinapaalala ko lamang na matagal ko nang sinasabi to. Maraming nalilito kung bakit ako ay tumututol sa napakaraming linalabas na polisiya ng aking kapatid. Tulad ng sinasabi ko, mahal ko ang aking kapatid. Hindi magmamaliw yan kailanman. Kaya lang, hindi ito ang turo ng aking ama. Kung buhay yung tatay ko, kaya ako pumunta sa puntod, sa libingan, talagang masasabon kami ng bonggang-bongga. Hindi
hindi kayo sasabunin kundi pagpapalupaluin kayo ng mga tsinelas, mga kawatan kayo. Yung tatay mong yan, na isa ring magnanakaw yan ng mga ginto eh. O, sabihin mo na kasi yan sa kapatid mo, mag-resign na para maayos na itong mga gusot na dito sa problema natin dito sa bansang Pilipinas, sa mga pagnanakaw na yan. Simula nung dumating na yan eh, yung kapatid mo na yun at saka si Romualdez, sinupo niya sa House Speaker, nagkandaloko-loko na dyan sa House of Representatives, nagkakaroon na ng hindi balance ang power. Eh, lalo na ngayon at nila yan may pa si Tuta Soto na hindi kaya siyan si Romualdez na sunod-sunuran, eh wala na talagang mangyayari. Kaya ito na nga, nagpo-protesta na yung mga ating kababayan dahil hindi na nila natitiis yung mga stress na napapanood nila araw-araw sa balita at sa TV dahil nga yan sa mga bilyon-bilyon na yan na hindi natin alam. Kaya nagkaroon ng baha-baha dito sa Luzon nung nakaraang buwan dahil nga dyan sa mga binulsa ng mga congressman at mga senator na yan na mga nagpapataba lang dahil na nakapesto dyan. At ayan, nakakabili pa ng mga kung ano ng mga sasakyan, mga gagagarang relo na galing sa taumbayan, na pera ng taumbayan na imbis na mapunta sana dito sa mga flood control project din, inuna pa nila yung mga kabuhayaan ng mga taong to, mga kawatan na to. Hindi talaga siya papayag ng ganito. Last na lang po. Ma'am, nakausap niyo na po ba yung kapatid niyo ever since nagsimula to yung mga flood control? Wala. Hindi na kami nagkikita. Hindi ako kumbidado sa Ilocos. Noong September 11. Okay lang kasi gusto ko naman pumunta sa talagang festehado. Yung tatay ko naman na may birthday, di puntahan sa Puntod. At saka kasama ko, masaya. Masaya kasi lahat ng matatanda, nandun yung one and only Prime Minister of the Republic of the Philippines, si Cesar Birata, sina Jimmy Laya, sina Jerry Sikat ng dating NEDA na makapangyarihan at malaki. Lahat yun. Tapos yung mga dati niyang general, sumaludo pa nga, nakakatuwa nga ang tatanda na nila. So, masaya naman kami. Enjoy nga At saka maraming kinain ng mga Ilocano food. Ma'am, over the weekend lang, umugong yung posibilidad daw na magkaroon daw ulit ng coup. And being part of the minority, sinasabing si Senator Alan daw yung papalit. May ganyan bang usapan? Ang narinig ko yung interview, di ba interview ni na Senator Soto yun at saka si Senator Ping, di naman ang galing sa amin Di ba? What about, ma'am? Hindi yung sinasabing fake news. What are you asking? Di ba yung sinasabi mong fake news na Hindi yun fake news, yun ang napapabalita, yun ang gusto ng taumbayan dahil nga dito sa mga nangyayari na sa gobyerno. Hindi yan fake news, kundi totoo po yan kung yung mga tao dito at nawawalan na sila ng tiwala, nagkukumpul-kumpulan at nag-uusap-usap at nagrarally na dyan sa Manila at pagsama humihikayat po sila para samahan sila dahil hindi nga nila matitiis tong mga nasa gobyerno natin na pinagtatakman yung mga buhayang mga kawatan dahil inuubos lang nila yung pera natin. Imbis na mapunta sa sa mga project na flood control na to binubulsa nila at nagpapakasarap sila. Samantalang tayo nagkakandahirap magtrabaho at saka yung mga nasa ibang bansa nagkakanda kuba-kuba na dyan para lang may papadala, may kain sa kanilang mga pamilya. Ito pa yung nangyayari mga kababayan. Nakakaya po tayong mga itong bansa natin Pilipinas sa dinami-dami na mga problema, dinagdagan nyo pa, mga hindot kayo. Magkakaroon ng kudeta, parang ganun. Pero nagkaroon po ba ng pag-uusap sa minorya na magpapalit po muli ng liderato? Hindi, walang pinag-uusapan na ganun. Ang pinag-uusapan lang namin is staying alive. Ayan, yung mga reference po namin po. Anong pinag-uusapan nyo, Senator Amy? Staying alive. Staying alive means staying alive na buhay kayo, bangag na bangag kayo dyan sa pagsisingot nyo siguro ng mga gamot at saka yung pagkikickback nyo ng mga pera ng taong bayan, no? Yun ang ibig sabihin mong staying alive, no? Puro dekada 1990, ano ba yun? Kay Billy Ray Cyrus, Achy Breaky. Di ba Miley na ngayon? Sorry Nag-react lang sila Senator King, ma'am, doon sa lumabas sa isang Davao-based, ano ba yan? Ano? Oo, parang may isang TV, ano ba yun?
Sino daw nagsabi? Hindi ko alam eh. Lumabas ma'am dun sa isang nakabase. Diyos ko po, ano ba itong mga reporter na to kung makapag-interview? Wala man lang kadating-dating at kaangas-angas. Ang mga interview nyo parang walang kabuhay-buhay pa panoorin eh. Sa Davao na Ano raw? Ano to, binayaran yata itong mga sandamukal na mga reporter na to dito sa press conference ni Amy Marcos. Diyos ko po. Walang kabuhay-buhay pakinggan yung mga kanilang mga tanong. Eh, tignan mo na lang yung mga reaction ni Amy para nakikita, pabebe na lang siya mga kababayan. Sinabi? Digital News Network. Ano daw? Sinabing, yun nga, magkakaroon ng another changes sa Senate leadership. Counter coup daw po. Ay, yung counter coup. Nakakuha na daw na number. Kung merong ganon, yung unang coup na naging minority na nga kami, hindi ko alam. Ito, kung magkukuna ulit, hindi ko na naman alam. Ang babaeng clueless ang title ko. Po. So far po, satisfied pa po tayo Talaga pinandigan niya rin talaga. Wala siyang kakluku dahil nga binabayaran ka nga ng taong bayan. Eh, yan lang ang ginagawa mo. Puro pabebe. At proud ka pa, Senator Amy Marcos. Indot ka. sa liderato ni SP Soto, or may talks na po tayo na baka anytime soon may dissatisfaction na kailangang i-address from the minority? Wala naman. 1 linggo pa lang eh. Nayayanig pa nga kami eh. Hanggang ngayon, parang nagulat kami. Talagang nagulanta kami. I had no idea. O talagang nayayanig na kayo dahil kami, yanig na rin kami. Gusto na rin namin ng pagbabago, kami mga Pilipino, mga Senator Amy, at sabihan mo yung kapatid mong si Bangag Marcos tsaka yung pinsan mo si House Speaker Romualdez na mag-resign na para maayos na itong mga unahin na yung mga sa dami ng problema natin maayos na yung mga problema natin at para mag-appoint na panibagong gobyerno mga kababayan ito. Maraming salamat po mga kababayan. Ito po ang video na to, yung nangyari yung briefing Senate conference ni Amy Marcos at saka itong si Jinggoy Estrada na handa na daw ipaano yung kanyang bank account na mga kababayan para napatunayan niya na hindi siya tumanggap ng kickback. So si Jinggoy Estrada. Maraming salamat po mga kababayan na News That Matter po. Huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe. Abangan po ulit ang ating mga reaction videos na kung ano-ano dahil na mga videos na nangyari dito sa ating bansa at ito lang po ang aking mga kaya at sinusubukan ko pong pinagalingan at inaayos ang aking pag-upload para naman sa mga kababayan natin dyan na nanonood. Aram din nila yung nangyayari sa ating bansa at maraming salamat po at sa inyo at God bless.